Magandang araw po sa inyo mga kasikreto. Ako po ito si Mark. Nais ko lang pong ibahagi ang aking kwentong kababalaghan na nangyari noong ako ay high school pa lamang. Ako po ay 40 years old na, pero napakahilig makinig sa mga narration channels na tulad nitong sa inyo. Sobrang magiging masaya po ako kung mababasa ninyo itong aking kwento. Nangyari ito nung 4th year high school kami. Kasama ko ang best friend ko na si Potpot. Hindi po niya ito tunay na pangalan. Kami po ni Potpot ang naiwan sa classroom pagkatapos ng klase dahil kailangan namin maglinis ng silid. Nakaschedule kasi kami na cleaners ng araw na yon. Alas 5:30 na yon at medyo may kadiliman ng paligid. May ulanin kasing paparating ng hapon na yon. Hawak ko ang walis habang kumakanta. Yun bang tipong ginagawa ko itong mic? Tumatawa naman sa akin si Potpot habang ginagawa ko ito. Pero sumabay na rin siya sa pagkanta. Nagbubura siya ng mga nakasulat sa blackboard ng mga sandali na iyon. Kung ano-ano ang mga kinakanta namin noon, mga kasikreto. Kaya nung mga medyo pahuli na, nagtatawa na kami. Habang kami ay masayang naglilinis, ay nakarinig kami ng mga malalakas na tawanan sa kabilang silid. Hindi naman namin ito masyadong pinansin, pero dinig pa rin namin ito habang may ginagawa kami. Mga alas 6 na ng gabi yun. Inabot kami ng alas 6 dahil nagawa pa kami ng mga assignments at project ni Potpot. Ayaw na rin kasi naming gumawa sa bahay ng mga araw na yun. Habang papalabas na kami ng classroom, may narinig akong umiiyak. Mahina lamang ito. Potpot, narinig mo ba yun? Tanong ko sa kaibigan ko. Tumango lamang siya at kita ko sa kanyang muka na natakot na ito. Parang galing yung pag-iyak na yun doon sa kabilang room sabi niya sa akin. Dahan-dahan kaming sumilip sa room. Medyo may sinag naman ng konting liwanag ito. Naaninag ko doon sa may bandang dulo ay may isang batang nakatayo. Para itong elementary student. Mahinang umiiyak ang batang lalaki. Inaaninag naming pilit ni Potpot nang biglang nagsipaggalawan ang mga upuan habang tumatawa ng malakas ang batang lalaki. Grabe ang tawa nito. Sobrang nakakatakot. Dahil doon ay napatakbo kami ni Potpot palabas ng gate at doon namin nakita si Manong Guard. Nakakahiya mang aminin ay umiiyak kami ng kaibigan ko habang nagkikwento. Sir Yai, nung gabi na yon ay nilagnat ako. Napanaginipan ko pa rin ang bata. Ganoon pa rin, nakatalikod habang tumatawa ng nakakatakot. Nalaman ko rin na nilagnat si Potpot ng parehong gabi na yon. Halos 2 araw akong absent dahil sa lagnat. At noong nakapasok na ako sa school, nagkita kami muli ni Potpot. Sabi niya ay napanaginipan din daw niya ang bata noong nakaraang gabi. Nagkaroon din kami ng lakas ng loob para interviewin ang Manong Guard at ito ang sinabi niya sa amin. Sa totoo lang ay kapag rumoronda ako sa gabi, minsan may naririnig akong umiiyak tapos tumatawa. Pero madalang naman yun. Hindi ko pa nga nakikita ang sinasabi niyong bata. Pero malamang kaluluwa siguro yun ng dating batang natagpuan dito na patay. Nakalagay ito sa sako. Dito itinapon sa harap ng eskwelahan. 12 taon na ang nakakalipas. Yun ay kwento lamang sa akin ng aking tiyuhin. Mukhang nagmumulto ang bata paminsan-minsan. Nagkataon lamang na kayo ang nakakita. At doon kami lalong nang hilakbot ni Potpot. Pagkatapos ng pangyayari na yon ay hindi na ulit namin siya nakita. Kahit doon sa classroom kung saan namin siya nakita. Sana natahimik na ang kanyang kaluluwa.
Magandang araw po. Ako po si Lucy. Ako ay isang tindera sa isang palengke dito sa bayan namin. Marami po akong kwentong kababalaghan na gustong ibahagi. Pero sobrang busy ko lang talaga. Palagi po akong nakikinig sa mga channels na ganito. Nakaka-relax po kasi habang nagtitinda ako. Kahit po naliligo, nagluluto, nakikinig pa rin ako sa mga ganitong horror narrations. Pati nga mga kapatid ko ay nahahawa ko na. Ang una ko pong kwento ay noong pauwi ako sa bahay. Pagkatapos kong ayusin ang stall namin ay dali-dali na akong umuwi. Ang problema kasi noon ay umuulan. 7:00 na yun ng gabi at medyo mahirap makasakay ng tricycle. May dumaang tricycle sa harapan ko pero nung tinawag ko ito ay hindi naman ako nito narinig. Hinayaan ko na lang ito kasi dahil sa lakas ng ulan kaya siguro hindi niya ako napansin. Isang tricycle pa ulit ang dumaan pero nilagpasan din niya ako. Nakakapagtaka lang kasi nakita naman niya ako pero nagmamadali siyang umarangkada palayo. Mga 30 minutos na akong naghihintay bago ako tinigilan ng isang tricycle na tila ba nagmamadali. Pagkasakay ko humarurot na ito agad. Nagalit pa ako dahil hindi pa ako nakakaupo ay bumanat na agad siya ng takbo. Noong bumaba na ako sa bahay iniabot ko sa kanya ang bayad. Pero nagtanong ako sa kanya, "Kuya, bakit po nagmamadali kayo kanina?" Ma'am, meron po kasing 2 tao sa likod ninyo kanina. Mga walang ulo," sabi ng driver sa akin. At doon ko napagtanto na yun ang dahilan kung bakit hindi ako tinitigilan ng ibang naunang tricycle. Isa pa pong karanasan ko ay noong nagtitinda ako sa palengke. Katanghalian yun kaya naman wala sa hinagap na may mararanasan akong kababalaghan. Meron po akong katsismisan sa palengke. Katabi lamang po ito ng stall ko. Itago po natin siya sa pangalang Linda. Halos kasing edad ko si Linda kaya naman halos nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay. Noong tanghali na yon, nakita ko siya papalapit sa tindahan niya. Binati ko ito pero hindi niya ako pinansin. Nakadalawang bati ako sa kanya pero talagang lampasan lang siya sa akin. Dumiretso siya sa public CR. Dahil malapit lamang ito sa aming pwesto, naisipan ko na sundan siya sa CR. Pagpasok niya ay sumunod agad ako. Siguro mga 10 segundo ay pumasok na rin ako sa CR. Pero laking pagtataka ko, wala siya doon. Sinilip ko din ang 2 cubicle pero wala talaga siya. Doon na ako nakaramdam ng panlalamig at dali-dali akong bumalik sa stall. Laking gulat ko nung nakita ko si Linda sa tindahan niya at nagsiselfone. "Linda, galing ka ba sa CR?" Dali-dali kong tanong sa kanya. "Hindi, galing ako sa tindahan ni Mang Fred. Nagpatira ako ng isang isda. Yun kasi ang gustong ulamin ng asawa ko." "Bakit?" At doon ko ikwinento sa kanya ang nangyari. Nagtawa lang siya sa akin na medyo ikinainis ko pero wala naman akong magagawa. Simula noon, hindi na ako nag-CR doon. At sa kabutihang palad, hindi na ulit nangyari ang mga ganong kaganapan doon sa pwesto ko. Hanggang dito na lang po muna. May 3 pa akong kwento. Sana mabasa po ninyo. Salamat.